programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito ang aabangan na hindi nyo dapat papalampasin sa APJ Batang Quiapo. Kasama naman sila Tanggol, Amanda at Supremo sa pawn shop kung saan nagtisting sila sa gold na binibinta ni Apo Manuel. At nang napatunayan nga ito na totoong gold pala, ay biglang nagka-interes ang mga dayuhan na Amerikano. Kaya naman kunwaring nag-agawan sila Tanggol at Amanda na bilhin ito. At dito na nga nagka-interes ang Amerikano. Kaya gusto itong bilhin at nagtanong kung marami pa ba. Kaya agad namang sinama ni Apo Manuel sa bodega kung saan tinago nila ang marami pang mga gold bar. Kaya naman ng pagbalik ng Amerikano, may kasama pa itong mga kagrupo at bit-bit nga nila ang pambayad ng gold. Habang sila Tanggol at Amanda naman ay binabantayan lang nila ang paligid nila Apo Manuel. Kaya naman nang magbayaran na sana sila Apo Manuel at ang Amerikano ay bigla itong tinutukan sila ng barel. Kaya naman todo ang pagmamakaawa nila Apo Manuel na wag silang barilin. Kaya dito na lumabas sila Tanggol, Amanda at Supremo at ang mga kasama nito at tinapos nila ang mga dayuhang Amerikano. Sa kabilang banda naman, sinumbong naman ni Rhoda si Rigor sa mga nag-imbestiga sa kanya na totoong mayroong babaeng ibinabahay si Rigor at kasama ang kanyang asawa. At masaya naman si Rhoda sa kanyang desisyon na sinabi niya ang lahat at walang pag-alinlangan sa pagsabi ng totoo sa mga nag-imbestiga sa kanya. Kaya kinabukasan, pinatawag na sa opisina si Rigor at tinanggal na ito sa trabaho. Kaya nang pag-uwi ni Rigor sa kanyang bahay ay ibinalita na niya kay Lena na wala na siyang trabaho dahil tinanggal na siya. Kaya naman galit na galit si Lena at si Marites pa ang pinagbubuntungan sa galit niya. Inaway niya si Marites at sinisigaw-sigawan. Hindi pa nakontento, sinampal pa niya ito. Pero hindi nagpapaapi si Marites kay Lena. Lumaban ito at nagkasakitan ang dalawa. Sa kabilang banda, nagdesisyon na si Ramon na lusugin na ang mga kabalyero dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang papa na nabaril ni Marcelo. Agad na ngang binitbit ni Ramon ang kanyang mga tauhan papunta sa mansyon nila Don Facundo. Dahil sa daming tao ni Ramon, agad ngang pinalibutan ang mansyon nito at ginawang hostage sila Senyora Bettina at Catherine. Kaya nang tinanong si Pasing kung nasaan si Don Facundo, agad nga itong nilaglag ni Pasing kung nasaan ito. Samantala, nalaman na nga ni Don Facundo ang totoong pumaslang sa kanyang apo na si Pablo dahil hindi sila tumigil sa pag-iimbestiga hanggat hindi nila nalaman kung sino talaga ang totoong nagpaslang sa kanyang apo. Kaya nang malaman ni Don Facundo na si Tanggol lang pala ang tumapos sa kanyang apo, agad niyang pinatawag si Tanggol papunta sa kanyang mansyon. Kaya nahuli na niya si Tanggol at dito walang awang pinahirapan sila Tanggol at ang mga kasamahan nito. Kaya dito na nagsabi si Tanggol na gumanti lang daw siya dahil pinatay nga daw nila si Bubbles. Kaya nang marinig ito ni Marcelo ay nagulat na lang si Marcelo sa narinig niya mula kay Tanggol. Tutulungan kaya ni Marcelo na makalaya sila Tanggol dahil nalaman niya na pinaghiganti lang pala ni Tanggol si Bubbles na anak ni Marcelo. At maawa rin kaya si Maduna sa pagpapahirap nila kay Tanggol. Kaya naman mga kaibigan, aabangan natin yan mamaya. Hanggang dito na lang muna tayo at huwag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong panunood.